Nagsimula nga ang chapter sa pagpasok ni Jinwoo sa conference room kung saan pinagchichismisan nga siya ng mga marites at nasabi pa nga na siya daw pala ang hunter na halos pumatay na kay Thomas. Na nasabi pa nga ng ilan na ang pabagsakin daw si Thomas na kinikilalang hari ng ilang hunter ay hindi daw ganun kadali. At makikitang naupo na nga si Jinwoo at kasabay nun ay nagsimula na rin ang conference. Nagsimula ang conference sa pagpapakilala ni Dr. Delcer at sinabi niya nga na sigurado daw siya na lahat ng nandun ay alam ang patungkol sa dami ng naglalabasang gate, ganon din ang mga makapangyarihang mga halimaw. Ngunit malamang nga daw na karamihan ng nandun ay hindi alam ang hindi pangkaraniwang nangyayari sa kalangitan at nasabing ang konsentrasyon daw ng mana na nasisipsip ng kapaligiran ay lumalaki. At tinawag niya nga itong Magispire. Sabay pinakita sa isang screen habang sinabi na ang Magispire daw ay bumubuo ng kumpol ng mana sa itaas ng kalangitan sa ilang mga bansa. At ang kababalaghan daw na ito ay maaaring makaapekto sa kabuuan ng 9 na lugar. At mas lalo na daw kung saan nakakonsentrate ang Magispire. At makikita ang soul ng South Korea. Sabay nagsipagtinginan nga ang lahat kay Jinwoo dahil si Jinwoo nga ay nanggaling sa bansang South Korea. Sabay sinabi naman ni Dr. Delcer na hindi daw kailangan magtinginan ng lahat kay Jinwoo dahil ang kontrolin nga daw ang Magispire ay nangangahulugan nga daw na mas mataas daw sa antas ng hunter. Ibig sabihin lang, walang kinalaman si Jinwoo sa nasabing kababalaghan. At napasabi naman ni Jinwoo sa kanyang sarili na may kaugnayan daw ba kaya ang 9 na nasabing lugar sa 9 na monarch. Nagsalita naman si Dr. Delcer na wala daw siyang alam na paraan para harapin ang nasabing kababalaghan. At ganun din, hindi niya din daw alam kung ano ang sanhi nito. Ngunit hindi daw ibig sabihin nun na wala na daw dapat gawin sa nasabing sitwasyon. Sabay na sabing ang mundo daw ay maaaring kaharapin ng isang malaking pagbabago. Habang napatanong naman itong si Brennon na tapos na daw ba si Dr. Delcer sa kanyang presentation. Sinagot naman ni Dr. Delcer na oo. Sabay na nagsalita si Brennon patungkol sa namatay nilang national level hunter. Sinabi niya nga na meron siyang isang malaking anunsyo para sa lahat ng mga hunter na nandun. Kasunod na sinabi na 2 linggo daw ang nakalipas, ang hunter na si Christopher Reed ay pinatay ng hindi pa nakikilalang grupo habang hindi naman makapaniwala ang mga hunter na nandun. At napatanong pa nga ang isa sa mga kanila na isa daw ba yung biro. At nasabi pa nga ng iba na ang Awakening Hunter lang daw na may kapantayan ng National Level Hunter ang may kakayahang patayin siya. Habang nagsitinginan naman ang lahat kay Jinwoo at pinagsususpetsahan siya. Habang makikita naman na kalmado lang si Jinwoo at nagsalita na nga si Brennon na makinig daw ang lahat sa kanya at itigil daw ang paggawa ng maling paratang. At sunod na sinabi na meron silang isang suspect na responsable sa nangyari. Sabay pinakita ang ama ni Jinwoo na sinasabing suspect sa nangyari. Napuna naman ng iba na kamukha ni Jinwoo ang nasabing suspect. Habang sinabi naman ng isa sa mga hunter na nandun na marahil magkakamukha daw ang mga Asyano. Habang makikita na naglalabas na ng nakapangingilabot na aura si Jinwoo at minabuti na nga ng mga chismoso na wag na lang lumingon. Habang kinukumbinsi ang mga sarili na kamukha lang talaga ni Jinwoo ang nasabing suspect. Habang makikita naman si Jinwoo na napatanong sa kanyang sarili na bakit daw ang ama niya pa. Habang naalala ang sinabi sa kanya ni Kamish na merong 4 na taong nakakuha ng kapangyarihan ng rulers at mag-ingat daw siya doon. At napasabi ulit sa kanyang sarili na wala siyang ideya kung bakit nagpadala ang mga rulers ng halimaw na kamukha ng kanyang ama. At sunod na napatanong kung may kinalaman daw ba yon sa sinabi sa kanya ni Kamish. Bumalik naman ang eksena sa conference at nasabing ang suspect daw ay makikitang lumabas sa isang dungeon sa Amerika at may hinala silang isa tong halimaw na kayang magsalita sa salita ng mga tao. Dahil marunong daw itong magsalita sa wikang Korea at inutusan daw nila si Wang Dongso na i-interrogate ang nasabing individual. Ngunit pinabagsak daw ito ni Dongso at tumakas na dahilan daw para ang headquarters ay masunog at masira. At sabay na nasabi na ang suspect daw ay may sapat na lakas upang matalo si Dongso na isa sa mga nangungunang member ng Scavengers Guild. At sinabing ang hinala daw nila ay mayroong pang ibang mga nakatakas na humanoid beast. At yun ang umatake kay Christopher Reed. At sunod na sinabi na ang lahat daw ng yon ay isa pa lamang konklusyon galing sa bureau. Sabay na ipinakita ang video na naglalaman ng naba ng ama ni Jinwoo at Dongso. Napansin naman ni Jinwoo na merong sinasabi ang kanyang ama kay Dongso. At nasabi nga nito na wag ka na ulit tatapak sa bansang Korea. Nasabi niya daw ito kay Dongso hindi para sa kanyang anak, kung hindi para mismo sa kapakanan ni Dongso. Dahil hindi daw ito makakaramdam ng kapayapaan kahit ito daw ay patay na.
Sabay na alala ni Jinwoo na katulad daw ba iyon ng kanyang puso na galing sa Shadow Monarch at makikitang nagsalita itong si Greed na nasabing tama daw si Jinwoo. Napasabi naman si Jinwoo sa kanyang sarili na yun daw ay ang kanya talagang ama. Habang nagbigay naman ng pahayag si Brennon na gusto niyang makipagtulungan sa lahat ng guild na mahuli ang suspect. Kasunod na sinabing ipagbigay kaalaman sa kanila sa oras na may makaengkwentro sa nasabing suspect at kasunod na nagpaalam na. Meron namang nagtanong na may patunay daw ba sila na ang nasabing suspect ay hindi talaga isang tao. Sinagot naman siya nito na ang mana daw na nilalabas ng suspect ay katulad sa mana ng isang halimaw. Sabay nagtanong kung meron pa daw ba silang tanong. May nagsabi naman na ang sabi daw ng nasabing suspect na siya daw ang nawawalang tao sa loob ng isang dungeon. Sabay tanong na mailalarawan daw ba ang nasabing individual bilang tao. Sinagot naman ito ni Mr. Brennon na oo. Siya nga daw ang taong nawala noon sa isang dungeon. Sabay nagtanong na meron pa daw bang ibang tanong. Habang may nagtanong naman na bakit hindi niya daw sabihin ang pagkakakilanlan ng nasabing tao. Na sinagot naman niya na may kaugnayan ng nasabing tao sa isa sa mga hunter na nandun. Kaya naman nagdesisyon sila na itago ang impormasyon niya. Sabay tanong ulit kung meron pa daw ba silang karagdagang tanong. Nagsalita naman ang 7-star hunter ng China na si Louie at nagtanong ng direktang tanong. Ano daw ba ang kinalaman ng halimaw na yun kay Jinwoo? Na hindi naman agad nasagot ni Mr. Brennon at nasabing binigyan siya ni Louie ng tanong na hindi niya pwedeng hindi sagutin. Na sumagot na nga na ayon sa kanilang investigasyon, ang nasabing tao ay ang ama ni Jinwoo na agad namang kinabigla ng lahat. Nagtanong naman si Louie kay Jinwoo na ano daw ba ang gagawin nito dahil ang nasabing suspect ay ang kanyang nawawalang ama at sinusubukan pa nga daw hulihin ng mga hunter. Sumagot naman si Jinwoo na natural lang daw na pabagsakin ng mga hunter ang mga halimaw. Kaya kung ang nasabing suspect daw ay talagang halimaw, siya daw mismo ang magpapabagsak dito. Pero kung napatunayan nga daw na ang nasabi nilang suspect ay ang kanyang totoong ama at hindi isang halimaw, siya daw mismo ang papatay sa mga hunter na nagtatangka dito. Poprotektahan niya daw ang pamilya niya kahit nangangahulugan pa nga daw yon na magiging kalaban niya ang lahat ng hunter sa buong mundo. Doon na nga rin natapos ang conference. Lumipat naman ang eksena kila Jinwoo at sa assistant niya at nasabi ng assistant niya na hindi daw siya makapaniwala na kayang sabihin yun ni Jinwoo sa 500 nangungunang hunter sa 120 bansa. Isa nga lang daw ang kilala niyang may kakayahan na kayang gawin ang ginawa ni Jinwoo. Tinanong naman ni Jinwoo na sino daw iyon. Sinagot naman siya ng assistant niya na yung lalaki daw na nasa ospital hanggang ngayon. Habang makikita naman na naisip ni Jinwoo na si Thomas ang tinutukoy ng assistant niya. At makikita naman na papalapit sa kanya si Louie na agad naman nagsalita at hindi niya maintindihan. Kaya naman lumapit si Mr. White at naging translator ni Jinwoo. At sinabi pala ni Louie na siya pala ang tumalo sa mga higanting nakatakas mula kay Jinwoo at napunta sa baybayin ng China. Napatanong naman itong si Jinwoo na kaya rin palang magsalita ni Mr. White sa salitang Chinese. Na sinagot naman ni Mr. White na siya ang in charge ng mga Asian region. Kaya halos lahat daw ng salita ng mga Asyano ay alam niya. Nagsalita naman ulit si Louie at sinali naman ni Mr. White sa salitang Korea. At sinabing nagulat daw si Louie sa lakas ng mga higante at sa tubig niya pa daw ito nilabanan kaya nahirapan siya. Gusto daw mas makilala pa ni Louie si Jinwoo at nagtataka din daw siya kung paano nagawang talunin ni Jinwoo ang mga higante na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. At makikitang nakipagkamay si Louie kay Jinwoo. Pasabi pa nga si Jinwoo na ang akala niya daw na isang masungit na tao si Louie. Pero isa daw pala itong interesting na tao. Bago umalis ay nagsalita pa nga ito na ikinagulat ni Mr. White. At ang sinabi nga ni Louie ay ang nasabi nga daw suspect ay hindi daw talaga sana ang ama ni Jinwoo. At doon na nga rin natapos ang chapter. Pero bago tayo magtapos, shoutout session muna tayo. By the way guys, my name is Jan at kung nagustuhan nyo ang video na to ay pahingin naman ako ng like, comment at subscribe na rin para sipagin pa akong gumawa ng video na katulad nito. Maraming salamat!